Tignan nyo naman itong ilang senador, tulad nila Robin Padilla, Bongo, Amy Marcos at Cynthia Villar. Okay. Ayaw daw nila ipahuli si Pastor Quiboloy na isang offender at human. Okay, so explain ko lang sa inyo kung ano yung nangyayari dito bago tayo pumunta sa statement ni Manang Villar. Ito pong si Quiboloy, mga kamatis, mga kaibigan. Bago pa kasi magkaroon nitong mga committee hearing na to, meron na siyang wanted poster mula sa FBI galing Amerika. Puntahan natin yon. So 3 years ago, mga kamatis, mga kaibigan, hinahanap na po siya ng FBI. Legit yan, men. As in, ito binubuksan ko sa inyo. Kasi FBI na mismo ang naghahanap sa kanya. Ayan yung mga kaso niya, di ba? Ang tagal na nito, pare. 2022 pa to nailabas sa ating bansa. Pero wala naman nagtitake action nung panahon ni Duterte. Pero ngayon, sabi nga nila, tapos na ang maliligayang araw nitong kulto man na to. And hindi lang yon, may bonus pa dahil itong wanted by FBI na to, may warrant na. Ganyan kalupit yon. Iniutos ng Korte sa California sa Amerika na i-unseal ang arrest warrant laban kay Pastor Apollo Quiboloy. Kasunod dyan ang hiling ng Criminal Division ng US Department of Justice na humahawak sa 43 counts ng patong-patong na kaso. Ibig sabihin, pwede nang ilagay sa red notice ng International Criminal Police Organization o Interpol si Quiboloy, diba? At iba pa niyang kapwa-akusado. Kapag nasa red notice ang isang tao, pwedeng hilingin ng isang bansa sa law enforcement unit sa buong mundo na hanapin at pansamantala siyang arestuhin. Hindi lang yun, pati yung DOJ natin may sarili siyang recommendation. Sasalang na ang kaso laban kay Pastor Apollo Quiboloy at sa kanyang mga kasama. Kabim, di ba? Miski yung ating Department of Justice may recommendation na rin. So tama talaga yung Senado na i-contempt na tong si Quiboloy at paharapin na. Hindi sumasagot sa subpoena. Ayan na, may 2 recommendation na from the US and our own Department of Justice. And hindi lang yon. Hindi naman sa hindi nagpresenta ng witness ang ating Senado. So ituloy na natin to. Human dahil kaibigan daw nila si Quiboloy. Ayun naman pala. Kaya pala sila nagkukumahog at nagkukumapit dito kay Quiboloy kasi nga tropa. Akala ko ba sa politika walang kamag-anak, walang kaibigan. Pero ito kitang-kita, padrino. Kaya pala. Aminin. Di ba? Kasi marami kasing fans na kulto itong si Quiboloy. Kaya ganyan. Tuloy natin. Pero yung si Senyor Aguila na leader ng kulto sa Surigao, agad kinumapag yan ang tinatawag na double standards, mga kamatis, mga kaibigan. Kita nyo, buti pa nga itong si Senyor Aguila, humarap siya, akala niya wala siyang kaso. Kaso nga, sabi na sila meron. Kaso, ang problema, hindi kasi influential itong si Senyor Aguila, tulad ni Quiboloy, di ba? Ganun talaga dito sa Pilipinas, basta may tropa ka. Lahat makakalusot, pero hindi na pwede yan dahil wala na si Duterte ang na protector nitong si Quiboloy. Tuloy natin sa Senado dahil child offender. Yun lang, di ba? Totoo yun. Pero si Quiboloy exempted at bawal hulihin. Pinapakita. Exactly, kasi nga tropa. Alam ninyo na bias kayo. Robin, Bongo, Amy at Cynthia Villar. At saksakan ng napamura tuloy si Idol. I agree with the person in this video. Na grabe talaga naman kasi yung double standards na pinapakita nitong mga senator na to. Na pinoprotektahan masyado nila si Quiboloy na hindi dapat talaga. Mali na nga pinoprotektahan pa. Huwag sanang ganon. Dapat walang kinikilingan at walang kinakampihan. Kaya isigaw! Ang sigaw ng sambayanan, hulihin! Hulihin si Quiboloy. Yun lang naman yung sa akin for today, mga kamatis, mga kaibigan. Gege, mga lods.